Psalms 78. Concern ng Diyos sa Israel. Tula ni Isap. Mga kababayan, may ituturo ako. Makinig kayo. Pakinggan niyong mabuti ang mga sasabihin ko. Tuturuan ko kayo gamit ang mga kasabihan. I-explain ko ang mga nangyari noon na mahirap maintindihan. Mga bagay na narinig namin at nalaman. Mga bagay na tinuro ng aming mga ninuno. Hindi namin ito itatago sa aming mga anak. Ikukwento namin sa susunod na generation ang mga nakakabilib na ginawa ni Lord, kung gaano siya kalakas, at yung mga miracles na ginawa niya. Nagbigay siya ng batas sa angkan ni Jacob. Binigyan niya ng mga utos ang bayan ng Israel. Tapos, sinabi niya sa mga ancestors natin na ituro ang mga ito sa mga anak nila. Gusto niya kasing malaman ito ng mga susunod na generation, kahit yung mga ipapanganak pa lang. Tapos, ipapasa nila ito sa magiging anak nila. Dahil dito, magtitiwala sila sa Diyos. Di mawawala sa isip nila ang mga ginawa niya, at lagi nilang susundin ang kanyang mga utos. Di sila gagaya sa mga ninuno nila na matigas ang ulo at hindi masunurin, kulang sa tiwala at hindi naging tapat sa Diyos. Mga taga-Ephraim, may dala pang mga pana, pero nung oras ng labanan, biglang nag-atrasan. Sinira nila ang kasunduan nila sa Diyos. Ayaw nilang sundin ang kanyang utos. Di na nila maalala ang mga ginawa niya, kahit yung mga himalang pinakita niya sa kanila. Gumawa siya ng mga himala. Kitang-kita yun ng mga ninuno nila. Doon sa lugar ng Zoan, sa lupain ng Egypt. Hinati niya ang dagat at pinatawid sila doon. Pinatayo niya ang tubig na parang pader sa magkabilang side. Sa umaga, naglagay siya ng ulap para mag-lead sa kanila. Sa buong gabi naman, apoy na maliwanag. Piniyak niya ang bato sa desert. Pinainom niya ang mga tao ng saganang tubig mula sa kalaliman. Pinaagos niya ang tubig mula sa bato at pinadaloy niya ito na parang ilog. Pero patuloy pa rin sila sa pagkakasala. At dun sa desert, nagrebelde sila sa Diyos na pinakamataas. Tinest talaga nila ang pasensya ng Diyos. Nagtiman sila ng pagkaing gustong-gusto nila. Nagsalita sila laban sa Diyos. Sabi nila, mapapakain ba tayo ng Diyos dito sa desyerto? Oo nga, pinalo niya yung bato. May lumabas na tubig. Napakalakas ng agos. Pero, kaya niya rin bang magbigay ng tinapay o karne sa bayan niya? Nung marinig ito ni Lord, nagliyab ang galit niya. Sumiklab ang apoy niya sa angkan ni Jacob. Nagpatong-patong ang galit niya sa Israel. Ayaw kasi nilang magtiwala sa Diyos. Hindi sila naniwalang ililigtas sila. Pero inutusan pa rin ng Diyos ang langit. Pinabuksan niya ang mga pinto nito. Nagpaulan siya ng mana para kainin nila. Pagkain galing sa langit ang binigay niya. Pagkain ng mga angels ang kinain ng mga tao. Sobra pa sa kailangan nila ang binigay niya. Nagpadala ang Diyos ng hangin mula sa east. Sa kapangyarihan niya, pinaihip niya pati hangin sa south. Nagpaulan siya ng mga ibon sa mga tao. Sindami yon ng buhangin sa dagat. Nagbaksakan ng mga ibon sa gitna ng kanilang kampo. At sa paligid ng mga tents, nakakalat ang mga ito. Nabusog ang mga tao sa kanilang kinain. Binigay ng Diyos ang kinikrave nilang kainin. Pero bago pa sila mag-enjoy ng todo, mga pagkain nila,
ni hindi pa nalulunok. Tumindi ang galit ng Diyos sa kanila. Pinatay niya ang pinakamalalakas. Tinapos niya ang buhay ng mga mahuhusay na binata sa Israel. After ng lahat ng ito, sige pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Kahit gumawa siya ng mga himala, di pa rin sila naniwala. Kaya ayon, parang hininga, bigla silang nawala. Nakakatakot na kamatayan ang sinapit nila. Nung pinatay ng Diyos ang ilan sa kanila, nagbalik loob ang iba, nagsisi sa kasalanan, at buong puso silang lumapit sa Kanya. Naalala nilang ang Diyos ang matibay na batong nag-protect sa kanila. Ang pinakamataas na Diyos ang nag-save sa kanila. Pero binola lang nila ang Diyos. Nagsinungaling sila sa Kanya. Nagtaksil sila sa Diyos. Di sila naging tapat sa kasunduan nila sa Kanya. Pero dahil sobrang bait ng Diyos, pinatawad niya ang mga kasalanan nila at hindi sila winasak ng lubos. Maraming beses siyang nagpigil ng galit. Hindi siya naggalit ng sobra. Naalala niyang tao lang sila. Parang hangin na dumadaan tapos nawawala. Nung nasa desert sila, madalas silang lumaban sa Diyos. Ilang beses nilang pinsama ang loob niya. Paulit-ulit nilang tinest ang pasensya niya. Ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. Nakalimutan na nila kung gaano siya ka-powerful at kung paano sila niligtas sa mga kalaban. Di na nila naalala yung signs na pinakita niya at mga ginawa niyang himala. Doon sa lugar ng Zoan, sa lupain ng Egypt, ang tubig sa ilog, ginawa niyang dugo. Kaya sa mga batis, wala nang makainom. Nagpadala siya ng napakaraming langaw na pumeste sa mga taga-Egypt at mga palaka na sumira sa lupa nila. Kinain ng mga insekto ang kanilang mga tanim. Mga bungang pinaghirapan, sinira din. Nagpaulan siya ng yelo. Winasak ang mga tanim na grapes. Sa matinding lamig, nasira pati mga puno ng figs. Namatay din ang mga baka nila nung umulan ng yelo. Pati mga tupa, patay nung tamaan ng kidlat. Pinaranas niya sa kanila ang kanyang pagsik, matinding galit, ngit-ngit at pasakit. Mga messengers na kamatayan ang hatid. Pinakawalan niya ang kanyang galit. Di niya sila sinave. Hinayaan silang mamatay. Mga salot ang tumapos sa kanilang buhay. Mga panganay na lalaki ng Egypt, kanyang pinatay. Yung mga unang anak sa lahi ni Ham. Tapos, para siyang shepherd, nilit niya ang bayan niya. Siya ang guide nila nung nasa desert sila. Hindi natakot ang mga tao kasi nilid niya sila ng buong ingat. Pero ang makaaway nila, ayun, nalunod sa dagat. Dinala niya ang bayan sa banal niyang lugar. Dun sa bundok na siya mismo ang sumakop. Tinaboy niya ang mga taong nandun. Dinivide niya ang lupa nila sa bawat tribo ng Israel at pinatira ang bayan niya sa mga bahay nila. Pero nagrebelde sila. Tinas nila ang pinakamataas na Diyos. Di nila ginawa ang mga utos niya. Tumalikod sila at nagtraidor, gaya ng mga ninuno nila. Di sila maaasahan, parang baluktot na pana. Iba ang winorship nila, kaya nagalit ang Diyos. Nagselos siya sa mga ginawa nilang Diyos-Diyosan. Sobrang nagalit ang Diyos nung makita niya yun, kaya totally nireject niya ang Israel. Iniwan niya ang bahay niya sa Shiloh. Doon siya tumira dati kasama natin. Sinuko niya ang power niya sa mga kalaban. Ang glory niya
binigay niya sa mga kaaway. Hinayaan niyang patayin sila ng mga kalaban. Binuhos niya ang galit niya sa sarili niyang bayan. Napatay sa labanan ang mga binata, kaya wala nang napangasawa ang mga dalaga. Pinatay pati ang mga priests, kanilang mga byuda, hindi mga pagluksa. Finally, gumising ang Panginoon. Bumangon siyang parang warrior na nakainom. Sinugod niya ang mga kaaway. Nagatrasan sila. Pinahiya niya sila. Forever na yung maaalala. Pero nireject niya ang mga anak ni Joseph. Hindi niya pinili ang tribe ni Ephraim. Pinili niya ang tribe ni Judah at Mount Zion na minamahal niya. Doon niya tinayo ang kanyang temple, gaya ng bahay niya sa langit. Ginawa niya itong sintibay ng mundo, matatag at never naguguho. Pinili ng Diyos ang servant niyang si David. Kinuha siya galing sa bukid. Dati, nag-aalaga siya ng mga tupa, pero ginawa siyang shepherd ng bayan ng Diyos. Ginawa siyang hari ng Israel. Buong puso niyang inalagaan ang bansa. Mahusay siyang nag-lead sa bayan. Psalms 79. O Diyos, iligtas mo ang Jerusalem. Kanta ni Asaph. Diyos ko, sinakop ng mga dayuhan ang lupain mo. Binastos nila ang banal mong temple at winasak nila ang Jerusalem. Pinakain nila sa mga ibon ang katawan ng mga nagsiserve sa iyo. Pinakain sa mababangis na hayop ang mga lingkod mo. Ang dugo ng bayan mo parang tubig na kanilang binuhos. Sa buong Jerusalem, ito ay umagos. Walang natirang buhay para maglibing sa mga bangkay. Mga katabing bansa, sobra kaming nilait, pinagtawanan at minaliit ng mga bayan sa paligid. Lord, hanggang kailan ganito? Forever ka na bang galit? Di na ba huhupa ang apoy ng galit mo sa amin? Doon ka magalit sa mga bansang di nagbo-worship sa iyo, sa mga taong di naman nagpe-pray sa iyo. Pinatay nila ang bayan mo, winasak ang lupain, tinitirhan nila. Yung kasalanan ng ancestors namin, huwag mo sa amin singilin. Bilisan mo, maawa ka sa amin. Wala na kaming pag-asa. O Diyos na nagliligtas sa amin, tulungan mo kami, sagipin mo kami, patawarin sa aming mga kasalanan para maitaas ang iyong pangalan. Bakit magtatanong ang mga bansa, o nasaan na ang Diyos niyo? Lord, ipakita mo sa amin na gagantihan mo ang mga bansang walang awang pumatay sa mga servants mo. Pakinggan mo ang iyak ng mga nasa kulungan. Malakas ka at makapangyarihan. Iligtas mo ang mga nahatulang mamatay. Lord, gantihan mo ang panlalait sa iyo ng mga nakapaligid na bansa. Ibalik mo yun sa kanila 7 times na mas malala pa. At kami na iyong bayan, mga tupa ang iyong inalagaan. Forever kaming magte-thank you sa iyo. Pupurihin ka namin sa generation na ito at sa mga susunod pa.